So meron daw tayo ditong truss na supported ng roller dito kay A. So binanggit naman na ito ay roller. Okay, and then meron din tayong hinge dito sa B. So pinapasolve lang dito yung components nung reactions. So kapag nakakita ka ng ganitong problem class, ang tingnan mo lang yung mga forces. No, wag mong tingnan yung structure, ang tingnan mo lang yung mga naka-apply na force. 'Di ba? Yung 400, 240, yung 600. Kasi baka kapag nakakita ka ng ganyang problem, maaligaga ka na, no, kung ano gagawin. Ang tingnan mo lang yung mga forces, tsaka yung support, no? So, ang gawin mo dito, again, basahin mo yung problem. Ang sabi sa problem, ang pinapasolve, reaction. Ngayon, kapag reaction ang pinapahanap, automatic, 'di ba, ano tayo, equilibrium? Kapag alam mo na equilibrium yung gagawin natin, class, ano yung una mong gagawin? Ito-drawing ang free body diagram. Ngayon, 4 yung steps natin sa pagdodrawing ng free body diagram. Okay, unang step, tanggalin mo sa support yung body. Pero in this case, entire structure na to, disregard mo na yon. Ano yung second step? Ilagay yung applied forces. So para sa applied forces, actually naka-drawing na siya. Itong tatlong forces na to, yung 400, 240, at saka 600, they are applied forces. Okay, third step, support reaction. Sige, unahin natin yung kay roller. Si roller ilan ano? Sige, sumagot ka nga ng chorus ha. Pwede kang mag-unmute para lang meron tayong class interaction. Okay, roller, ilan ang reaction? Isa lang po. Isa. Ano yung reaction? Normal force. Normal force. Tapos, saan ina-apply? Point of contact. Paano ina-apply? Perpendicular. Okay, pangalanan mo tong normal force at A. Okay? Hinge. Ilan ang reaction ng hinge? Dalawa po. Two po, sir. Dalawa. Isang horizontal, isang vertical. Pangalanan mo. Itong vertical, BV. Si horizontal, PH. Okay? Ikaw mag-a-assign ng direksyon ng mga forces na yun. Yung BV, more likely ito ay pataas. Okay? So, since yung mga vertical na loads natin pababa. Si BH, class ano, tingin mo direksyon ni BH? Check mo yung force na horizontal na makakasama niya. Kailangan i-balance niya yun. So, ano dapat ang direksyon niya? Kaliwa po. Doon, Left. pakaliwa ha. Okay? Ayan. Okay. Ano pang ano natin? Step 4. Relevant dimension. So actually, in angles. Angles wala na kasi wala naman tayong naka-incline na force. Dimensions, actually, mga nakalagay naman ni dimensions. Okay? Sige. So, bilangin mo class. Ilan ang unknown na forces? Tatlo. Tatlo po. Ilan equilibrium equations natin pag non-concurrent? Tatlo din. So, kayang masolve. By the way, tingnan mo, check mo yung force system. Anong klaseng force system yan? Concurrent ba yan? Hindi naman concurrent, 'di ba? Parallel, hindi rin. So ito class ay non-concurrent. Okay? So again, yung tatlong equilibrium equations natin, kayang ma-solve yung tatlong unknown forces natin, yung NA, BV, at saka BH. Sige. So dun sa tatlong ano natin, equilibrium equations, ano lang natin, lista, yung tatlo. Summation ng forces horizontal, equal to 0. Summation ng forces vertical, equal to 0. Summation ng moment. Pwede mo nang ano, kumbaga, gamitin 'to pang-inspect na isunod-sunod mo, 'no, na gamitin. Halimbawa, yung summation ng forces horizontal, inspect mo muna. Kasi ang ano natin dito class, ang gusto nating mangyari dito, yung gagamitin natin na equilibrium equation, meron kang direkta na maso-solve. So, inspect mo isa-isa. Kapag ba nag-summation ka ng forces horizontal, meron ka bang direkta na makukuha? No, para malaman mo kung may direkta kang makukuha, kapag ba nag-summation ka ng forces horizontal, isa lang ba yung unknown na horizontal reaction? Isa lang, 'di ba? So, pwede mo siyang makuha ng direkta using that. Okay, pakita ko sa'yo. Kung sa summation ka kasi ng forces vertical magsisimula, class ilan ng unknown na vertical forces? Dalawa. Dalawa. So, wala kang makukuha doon ng diretso. Tama. Kapag naman nag-summation ka ng moment, actually, pwede rin yung summation ng moment na mauna. Okay, kasi 'pag nag-summation ka ng moment, again, ano nga yung strategy natin kapag, mag-iisip ka ng kung saan ka magmo-moment? Magmo-moment ka sa point na merong unknown. So, either sa A o kaya kay B. Okay, actually kapag nag-moment ka kay A, let's say, ang mangyayari class, ang may moment lang si BV.
So, may pwede ka ring makuha ng direkta. In the same manner, kung kay B, actually, ganun din. Si NA naman yung makukuha mo. So, pwede kang mag-start either kay summation ng forces horizontal or kay summation ng moment. In this case, ha, okay, kasi may direkta kang makukuha. Pero ang gawin natin, doon ka na tayo magsimula kay ano. So, mag-start tayo kay summation ng forces horizontal equal to 0. Lahat ng pakanan, positive. Okay. So, ibig sabihin nito pagsamasamahin mo lahat ng horizontal forces. Sige, unahin natin si 240. Si 240 ay pakanan. So, siya ay positive. Sino yung kasunod? Sino pa yung horizontal dito? Si BH. Okay, silang dalawa lang actually yung mga horizontal force dito, no? Si BH ay pakaliwa. So, siya ay negative. Tama? Ayan na, pinagsama mo na yung mga horizontal forces, equate mo ngayon sa 0. O, ito class, obviously, si BH equal lang kay 240. Ano unit? Pound. Ayan na, box mo na yan. Hinahanap yan. Okay? Okay, 240 pounds. So yan, obvious naman yan kasi ang in-apply lang naman na force na horizontal, yung 240 lang talaga. So ang magre-react lang din naman, isa lang, yung BH lang. So yun lang din talaga i-react niya kung ano yung in-apply. Okay? Sige. Okay, this time, proceed na tayo. Okay na tayo kay BH, na-solve na si BH. So, anong next na pwede mong gamitin? O, ito yung summation ng moment. Again, anong technique? Saan ka dapat mag-moment? Dun sa mga points kung saan merong unknown. So, either kay A or kay B. Saan mo gusto? Kay A o kay B? Dahil dyan, sige, kay B tayo mag-moment. Akala mo kay A ako mag-moment, ha? O, sige. Clockwise. Positive. Okay, ibig sabihin nito class pagsasama-samahin mo yung moment ng mga forces about point B. Okay, so dito tayo magmo-moment kay point B. So dito kay point B, dalawa na yung hindi masasama, si BH at si BV. No, wala silang moment kay B. Actually, kahit kay A ka actually mag-moment, hindi rin masama si BH. Kasi dadaan din yan si BH, oh. Tama. Okay, anyway, sige. So dito ka kay B. So hindi nakasama si BV at saka si BH. Unahin natin si NA. Plus si NA, ano ang moment arm niya about point B? Para di ka malito sa paghanap ng moment arm, extend mo yung line of action ni NA. Tapos mula dun sa center of moment point B, ituntun mo doon sa may line of action niya kung nasa perpendicular distance. So ilan yung distance na yan? 24. 24 po. Ayan. So, yan 24. ay 24. Anong ikot ni NA about B? Clockwise po. Clockwise. Yun, marunong na mag-ano ng ikot. Salamat naman. Okay, sige. Next, si 400 pounds. Ano ang moment arm niya? Okay, from its line of action, hanapin may perpendicular distance mula kay point B, papunta dun kay 400 pound. Ano yung perpendicular distance? 36. 36 Yun. po. 36. Ano ikot ni 400 about point Counter. B? Counter. So, siya Counterclockwise po. ay Counter. negative. Yun. Okay. Sige. Next, si 240. Iikot mo kay point B. So, again, kung nahihirapan kang tingnan yung perpendicular distance, extend mo yung line of action ni 240 pound. Tapos mula kay point B na center of moment, extend mo yung line of action. Ituntun mo yung perpendicular distance dun sa line of action niya. Ano yung perpendicular distance na yan? 16 po. 16 Ayan. po. Yan ay 16. Ano ikot? Clockwise po. Clockwise. So, siya ay positive. Okay. Next, si 600 pound. Again, iikot kay point B. Hanapin mo yung perpendicular distance. Extend mo yung line of action ni 600. Okay, tas mula kay point B, papunta dun sa line of action nung force. Ilan yung perpendicular distance? 12 po. Yun. Okay? Sige, ano ikot ni 600 about B? Counter po. Counter, so siya ay negative. Okay. Meron pa bang mamomoment kay B? Wala na. Yung apat na forces lang na yun, no? Equate mo na to sa 0. Okay?
Sige, class paki-ano na 'to, paki-solve. Ano yung normal force at A natin? Pakipindot sa calculator. Okay, 740. Ano unit? Pound. Pounds. Ayan, box mo na. Okey na, dalawa na nakuha natin, BH tsaka C and A. May isa na lang na natitira, si BV. So class actually dito puwede ka ng gumamit ng summation ng forces vertical, 'no, kasi isa na lang yung unknown na vertical since na-solve na C and A, tama? Sige gawin mo, summation ng forces vertical equal to 0, lahat ng pataas positive. Okey, pagsama-samahin mo lang lahat ng vertical. Okey, yung 400 pababa, so siya ay negative 400. Si NA pataas, so siya ay positive NA. Sino pa? Si 600 pababa, so siya ay negative 600. Si BV pataas, so siya ay positive BV. Okey, may iba pa ba na masasama na vertical? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, wala na, equate mo na sa 0. Wherein yung nakuha mo na NA substitute mo dito, 740. Okey, ano si BV? 260 pound. Okey, box mo na. Ayan, okey? Sige, validate mo yung mga sagot mo. Dun sa horizontal walang problema kasi yung in-apply 240 lang, so yung ire-react 240. Yung mga vertical forces naman itotal mo yung applied na vertical. Yung applied na vertical ay 400 tsaka 600, 1,000. Tingnan mo yung, reaction na vertical, NA at BV 1,000 din ba? 1,000 din naman sila 'no? Ayan, mukhang tama naman itong sagot natin. Okay, by the way, class ganito ha, puwede rin actually dito na pang-validate na instead na summation ng forces vertical, actually puwede ka pang gumamit ng another moment, another summation ng moment. Puwede rin na ang gawin mo, summation ng moment, saang point ka pa puwedeng mag-moment aside kay B, kay A, tama? So kapag nag-moment ka class kay A, actually ang makukuha diyan si BV, 'no? So ikaw try mo 'yan, dapat ang lalabas din na BV ay si 260. Okey, puwede 'yan. Puwede mo ring gamiting another na pang-check 'yun, kung tama yung lumabas sa'yo na BV. Mag-moment ka dito kay A, ayun. Kasi nga sabi ko puwedeng ang equilibrium equations na gamitin mo, puwedeng ito mismo, pero puwede rin dalawang summation ng moment ta's isang summation lang ng force, ta's puwede nga rin tatlong summation ng moment, depende nga kung applicable sa problem. Okey? Sige. Ito bang sample problem na ito class ay naunawaan mo? Can you thumbs up man lang para